Magandang umaga mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang isang anekdotang pinamagatang Sa Bus Stop ni Alona A. Texon. Narito ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito. Una, naibibigay ang sariling opinyon tungkol sa anekdotang napanood. Pangalawa, nagagamit ang kahusayang gramatikal, diskursal, at strategic sa pagsulat at pagsasalaysay ng orihinal na anekdota. Sa Bus Stop ni Alona A. Texon. Ika-6 ng umaga habang ako ay papunta sa paaralan. Sumakay ako sa bus. Matagal ang aking biyahe dahil malayo ang bahay ko sa aming paaralan at kasagsagan din ng traffic sa mga oras na iyon. Humanap ako ng bakanting upuan. Komportabling naupo at nagbasa ng libro habang nasa biyahe. Punuan ng bus sa ganong oras. Sa paghinto nito sa pangalawang bus stop ay may isang matandang babaeng sumakay kahit puno na. Ako ay naawa sa matanda kaya ibinigay ko ang aking upuan sa kanya. Pero kahit ako ay nakatayo, itinuloy ko pa rin ang pagbabasa ng libro. Maya-maya pa ay biglang may kumalabit sa aking kamay na may hawak na libro at aking nakita ang matandang nakangiti habang iniaabot ang isang pirasong mani. Kinuha ko iyon at nagpasalamat sa kanya. Ibinaling kong muli ang aking atensyon sa librong aking hawak-hawak o ay nagpatuloy sa aking pagbabasa. Sa pangalawang pagkakataon ay kinalabit na naman ako ng matanda para iabot ang isang kapirasong mani at muli ko itong tinanggap at nagpasalamat. Naisip ko, masarap din palang ngumuya ng mani habang nagbabasa ng libro sa loob ng bus. Paulit-ulit ang paisa-isang abot ng mani sa akin ng matanda. Ang nakapagtataka lamang ay wala naman akong nakikitang supot ng mani na hawak niya. Pero isinantabi ko na lamang ang isiping ito at patuloy na nagbasa. Siguro ay nasa 100 ng mani na ang nakakain ko. Nang umabot na sa bababaan ng matanda ang bus, itinigil ko ang aking pagbabasa at nakita kong bago tumayo ang matanda ay dumukot siya sa kaniyang. Pero sa kanyang pagkapa ay hindi naman ni ang dinukot niya. Iniabot niya sa akin ang isang pakete ng chocolate-coated peanuts na walang laman. Iho, pakitapon naman ito sa basurahan at ubos na. Salamat at di na sayang ang mani. Wala akong pustiso ngayon, kaya ang tsokolate lang ang kinakain ko. Wika ng matanda, sabay tayo at naglakad pababa ng bus. Magaling! Isang mahusay na pakikinig at pagbabasa. Ngayon, sagutan naman natin ang mga gabay na tanong. Una, anong katangian ng pangunahing tauhan ang naibigan mo at bakit? Pangalawa, aling bahagi ng kwento ang nagpapakita ng pagiging matulungin ng mga Pilipino at bigyan ng patunay? Pangatlo, ilarawan ang mga tagpuan ng mga pangyayari sa akda. Pang-apat, kung ikaw ang binata sa kwento, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa para sa isang matandang babae? Ipaliwanag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!